Ang kwentong ito ay nangyari taong 1995 sa isang liblib na probinsya sa Visayas na hindi ko na lamang papangalanan pa. Isang araw, kami ni Belen ay nasa loob ng isang tricycle papunta sa isang malayong probinsya, sa isang puok na malayo sa sibilisasyon. May maliit na lupain kaming nabili doon sa murang halaga at dito namin pangarap na magtayo ng aming bagong bahay. Inireto ito sa akin ng aking kaibigan na dating kasamahan ko sa trabaho noong nasa Maynila pa ako. Kaya nang ikasal kami ni Belen ay agad ko itong binili upang doon bumuo ng sariling pamilya. Habang nasa biyahe, nagtanong ang tricycle driver na baka sa kanyang mukha ang kuryosidad tungkol sa aming pupuntahan. May mga kapamilya ba kayo doon sa pupuntahan niyo? Wala po, Manong. Meron akong kaibigan doon, dating kasamahan ko sa trabaho. Ipinaliwanag ko din sa kanya na patungo kami sa lupain na kamakailan lamang namin binili, kung saan nagpatayo kami ng maliit na bahay para sa aming bubuuhing pamilya. Matapos noon ay tumangutang ang driver at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Pagdating namin sa lokasyon kung saan ang aming destinasyon, iniabot ni Manong driver sa akin ang isang maliit na kutsilyo na tanso at isang pulang kwintas. Pagkababa namin ng tricycle ay labis akong naguluhan at nagtanong kung bakit niya ito ibinigay sa akin. Sumagot ang tricycle driver na animoy nagbababala. Para sa proteksyon, baka kailanganin mo ito balang araw. Matapos noon ay humarap siya kay Belen at inutusan na isuot ang kwintas na may halong pagbababala sa kanyang mga mata. Mariinding bilin ng tricycle driver sa akin na maging maingat. Pagkatapos ng ilang mga paalala, bumalik na ang driver sa kanyang tricycle at tuluyang umalis na. Nang makarating sa bahay, ay nag-ayos kami ni Belen ng mga gamit. Nagluto para sa hapunan habang unti-unting lumulubog na ang araw. Lumipas ang ilang oras ay tuluyang nagdilim na ang kapaligiran. Nang matutulog na kami ni Belen, ay isasara ko na sana ang harapang pinto ng aming bahay. Nang bigla ay may napansin akong isang anino na malapigurang tao sa labas. Tumagilid ako sa takot. Ngunit inisip ko na lang na ito ay isang imahinasyon lamang. Marahang isinara ang pinto, dumiretso sa kwarto, humiga sa kama katabi ni Belen at natulog. Kinabukasan ay dumalaw si Jan sa bahay, ang aking kaibigan at dating katrabaho. Nagdala ng samot-saring pagkain, karning baboy, gulay, alak at kung ano-ano pa. Sinabi kong napasobra naman yata ang ibinigay niyang pagkain, ngunit umiling-iling ito at nagwikang pa-welcome di umano nila ito sa aming dalawa ni Belen. Noon ko lamang napansin ang dalawang kasama ni Jan, isang babae at isang lalaki. Ipinakilala niyang mga pinsan niya ito. Matapos nun ay pinapasok ko sila sa aming bahay. Nang nasa loob na ay kumain na kami at pagkatapos nun ay sinimulan na namin ang inuman at ang kasiyahan. Habang lumilipas ang oras, napansin kong tinatamaan na ako sa iniinom naming alak. Nalalasing na ako na siyang ipinagtaka ko. Hindi naman po sa pagmamayabang. Malakas po akong uminom at hindi basta-bastang nalalasing. Kaya nagtataka talaga ako kasi tuba lang naman ang iniinom namin. Sobrang nahihilo na ako ng mga oras na yon. Umiikot ang aking paningin at nahihirapan na akong manatiling gising. Sa kabila ng kalasingan, nasulyapan ko ang malademonyong ngiti ni Jan habang tinatanong nila kung okay lang ba ako.
Nang mga sandaling iyon ay nakadama ako ng panganib na paparating. Bago tuluyang mawala ng malay, nabanggit ko ang katagang, Sabi ko na nga ba? Nang muli akong magkamalay, ay dahan-dahan kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nakita ko si Jan at ang pinsan niya na nagluluto sa malaking kawa sa ibabaw ng apoy. May kakaiba sa mga itsura nila ng mga oras na iyon. Parang may mga kulubot sa parting mukha nila, dahilan upang ikatanda ng kanilang itsura. Kaagad kong napagtantong tama nga ang hinala ko. Nagpanggap akong tulog at nakiramdam sa dalawa. Nang maramdaman ko na napapalapit ang isa sa kanila papunta sa akin sa mabilisang pagkilos, kinuha ko ang kutsilyo na tanso sa aking tagiliran. Hinintay kong makalapit ito ng tuluyan at agad na isinaksak sa liig ng lalaking aswang ang tansong kutsilyo. Bago pa makalingon si Jan, ay mabilisan ko din itong isinaksak sa tagiliran at sinundan pa ng saksak sa liig. Hindi na nakapagsalita ang dalawa at agad na nawala ng buhay at tuluyang humandusay sa lupa. Nang mga sandaling iyon ay nagtataka ako kung bakit sa iilang saksak ko lang sa kanila ay agad silang namatay. Tila ba'y binaril ang mga ito at hindi na nakapalagpa. Habang nag-iisip kung bakit ganun ang nangyari, biglang narinig kong sumigaw si Belen mula sa loob ng bahay. Kaya nagmadali akong tumakbo at pumasok patungo sa kwarto namin, kung saan nakita ko ang kasama nilang babaeng aswang na parang susugod sa aking asawa, ngunit parang nagdadalawang isip ito at hindi makalapit-lapit. Agad akong tumakbo ng mabilis patungo sa aswang at sinaksak ko din ito. Nang sasaksakin ko na sana ulit ito, ay nagpakawala ito ng isang malakas na kalmot at natamaan ako sa braso. Napaatras ako sa sakit. Biglang tumalo ng aswang sa bintana at tuluyan na itong naglaho. Agad kong isinara ang lahat ng pinto at bintana at tumabi sa aking asawa. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon at naghintay na lang na sumikat ang araw. Nung mag-umaga na, agad kaming umalis at nagtanong-tanong kung mayroon bang manggagamot o albularyo sa lugar. Mayroon naman silang tinuro na nasa dulo raw ng baryo ay may isang manggagamot. Agad naming pinuntahan iyon at humingi kami ng tulong. Nang kami ay naroon na, ay labis ang pagkagulat sa natuklasan. Ang albularyo ay walang iba kundi ang tricycle driver na nagbigay sa akin ng mga proteksyong kagamitan. Siya ang nagbabantay sa amin, naghihintay para sa araw na kailanganin namin siya. Dahil sa kanyang maagap na tulong ay nagamot ang sugat ko at ang bata sa sinapupunan ni Belen ay okay naman daw ayon dito. Inalis din niya ang mga marka ng aswang na inilagay sa aming dalawa upang hindi na kami masundan pa. Nagpasalamat kami sa albularyo dahil sa tulong na ibinigay niya sa amin. Matapos nun ay umuwi na rin kami sa bahay ng aking mga magulang at doon na ipanganak ni Belen ang aming panganay na anak. Hanggang dito na lang po, sir. Iyan po ang aking personal na karanasan patungkol sa aswang na aming nakaengkwentro. Isang aral po ang natutunan ko sa karanasang ito. Iyon ay huwag na huwag kang magtitiwala basta-basta sa nakikilala at nakakasalamuha mo. Muli po, ako si Saddam.